Noong 2009, naipalabas sa bitag ang episode Mall Predator. Ito ay dahil sa mga reklamo noon na galing sa mga text messages na aming natanggap matapos ang serye ng aming mga surveillance sa Isatan Mall. Agad kumilos ang bitag. Paano yung third asset natin? Ready? Natambay ba kayo para naghahanap kayo ng magbibigturan? Shut up! Sa mga bitag surveillance video, nakita ang mga kilos at galaw ng mga parokyanong Mall Predator. Tumatambay sa 4th floor ng Isatan. Ang kanilang target, mga kabataang tambay sa loob at labas ng Fun Center. September 5, 2015. Makalipas ang 6 na taon, binalikan ng bitag surveillance team ang Fun Center sa Isatan sa 4th floor dahil sa mga text messages at ilang tawag sa telepono. Isinusumbong ang aktibidades sa loob at sa labas ng Fun Center. Tambayan daw ng mga Mall Predator. Naghahanap ng aliw sa mga mati-take out ng mga kabataang tambay. Nagsisilbing lungga umano ng mga Mall Predator ang Fun Center. Kasagsagan ang kanilang aktibidades ng pamimake-up alas 3 ng hapon hanggang gabi. Sa surveillance video na ito, mga kabataang lalaki naglalaro. Kapansin-pansin ng mga Mall Predator, pakalat-kalat, paikot-ikot kung sino ang kanilang matitipuhan. Sa sumbong sa text, mismong mga Predator ang siyang lumalapit sa mga kabataang nakatambay. Kapansin-pansin ng mga kabataang lalaki, napakalat-kalat lang. Makikita ang paglapit ng isang to sa kabataang tambay. Sa laman ng surveillance video ng bitag, nilapitan nito ang isang binatilyo sa pamamagitan ng eye signal o pagkurap ng mata. Dito mag-uumpisa na ang kanilang pag-uusap. Kunting pag-uusap lang at nagkasundo agad, magkasama na ang dalawa palabas. Sa pangalawang araw ng aming surveillance, may inilubog ang bitag na isang actor magsisilbing pick-up boy sa Fun Center. Ang aming actor na inilubog, agad nilapitan ng isang Predator sa Isatan. Pagmasdan maigi ang transaksyon at pakikipagtawaran. Magkano binibigay? 700. 700. Pwede rin ka lahat ulit. Mga, Ha? mga ano, 350 gano'n. Nang kunwaring nagkasundo na sila ng aming undercover, diaya siya ng Predator sumama sa kanyang kondo. saan ba? Sa Robinson's Galleria pa eh. Sa Mega Plaza. Ortigas pa? Ha? Ortigas na? Ortegas yun. Kaya pagkatapos may swimming pool doon. Pwede ka Malayo. maligo. Ha? Layo. Malayo nga Dito lang. lang. Pero, di ba sabi ko overnight, okay lang, di ba? Hinayaan na ng aming undercover pickup ang Predator kung kaya't kusang umalis na ito. Sunod na nilapitan ng isang Mall Predator ang bitag undercover pickup number 2. Ha? Hindi. 2 beses pala. 2 beses pala. Yan. Hindi ka babalik dito. Hindi ka masasaya. Ganun ba yun? Dito, nabulgar ang lihim ng Isatan sa 4th floor. Ikaw sa ano? Dito lang alam ko kung anong klase ng sita. Talaga? Ito talaga. Hindi ka wala. Mahirap yun. Masiro. Ganun? Sa pangatlong
araw ng aming surveillance, nagpain muli kami ng isang undercover pickup boy. Siniguro namin na ito ay matitipuhan dahil siya ay carefully handpicked ng bitag. Sadyang bagsak presyo ang kanyang serbisyo. 21 po. 21 po. 250 po. 300 po. Sige po. Nang matapos at magkasundo, mabilis na itinaykaw ang aming actor undercover. Ano po? Upang mapigilan ang atat na predator, may eksena kaming inihanda. Tinawagan namin ang aming undercover na kunyari may emergency sa kanyang bahay at kailangan niyang umuwi. Ika-4 na araw ng surveillance, nagpakalat na kami ng undercover at tropa ng bitag sa isatan sa 4th floor, magsisilbing advance party. Habang ang pangalawang grupo makikipag-ugnayan sa Bureau of Permits sa Manila City Hall upang may sagawang surprise visit kasama ang kanilang mga inspektor. Ang aming target ang mismong mall administrator ng isatan. Ito ay dahil sa pabalik-balik na kalakaran sa isatan mula 2009 hanggang taong kasalukuyan. We're non-discriminative and we do not want na baka sabihin ng third sex sila ang target namin. That's not what it is. We're just saying that they seem to be like a predator. As we speak, paikot-ikot sila sa isatan. Sa 4th floor, where's the fun center is. The fun center where the kids will be playing, mga high school, iba siya eh. Hindi yung typical na dadali mo anak mo. Makita mo yaya, nakikita mo yung mga bata naglalaro. This one is people na napipick up ng mga bata. May mga 14, 15, 16, 17. And sometimes, pati na rin yung pinipick up ng mga batang callboy. So now, para sa akin, I come to you. Maybe for the visitation. What we can do is that the amusement center could have it inspected. Yes. And also inform the ISEPAN. Yes. Together with your help. Yes. Maybe if you have to. Yes, yes, yes. There were a strict implementation of that scenario in the streets. Oh, okay, okay. Sir. Oh. Maraming visible na yung police namin. Yes. So I think nag-iba sila ng venue. Yes. Maingat ang bitag sa gagawing operasyon ito. Posibleng magkaroon ng timbrihan. Hindi doon tayo nababahala kasi binabantayan niyo ng mga staff ng bitag siguraduhin na hindi ito timbre na kung saan yung mga predators at yung mga nangangalakal at tumatangkilik ng anumang kalakal baka mag-aalisan dahil natimbrehan. Kung sakali may timbrihan man, kung sakali mangyari na nag-aalisan yung mga lugar at tinaboy ng mga gwardya o di kaya yung fun center mismo, malalaman natin, alam na natin ang susunod na hakbang. Let's see kung ano mangyayari. Papunta na kami kasama namin yung mga inspector. Medyo may pagbabago ba kayo nakikita? May mga bagong umakyat. Ibig sabihin, pantayan mo muna kung ano magiging reaction, kung yan ba'y magpupulasan, kung yan ba'y unti-unti mag-aalisan, kung yan ba'y malilinis, kung yan ba'y medyo magkakawalaan, kasi kung gano'n, dahil natimbre na namin kung anong location, fun center, sinabi na namin, pantayan mo kung all of a sudden malinis yung lugar, kasi pag nalinis yung lugar, ibig sabihin may timbre na. So, watch out carefully kung aalis yung mga tao. Ikalat mo yung mga staff natin slowly but surely to monitor and then record kung medyo nag-aalisan kasi natimbre na namin. So, baka mamaya nagkatimbrehan na. Baka isang tawag lang dyan kung saan man magagaling ang tawag na sabihin darating yung bitag, mawawala sila agad. You get it? Alright, sige. And then keep me posted.
agad dumiretso ang bitag at mga inspektor ng Bureau of Permits ng Maynila sa 4th floor ng Isatan. Ang mga mall predator patay mali siya. Tuloy lang sa paglalaro sa fun center. Panoorin ang mga sumunod na pangyayari. Ilang saglit lang, isang lalaki ang lumapit sa bitag. Siya daw ang administrator ng Isatan. Sige. Sa admin ko. Halika, punta ako sa admin. Sa admin ka ba? Oo. Halika sa admin. Halika. Buti mabuo sa admin ka. Sa tanggapan ni Administrator Eduardo Florencio, ipinakita ng bitag ang mga surveillance video ng mga transaksyon ng mall predator sa loob ng fun center. Katwiran ng manager, nililinis na nila ang fun center at naghihigpit na sila sa mga aktibidades ng mga parokyano. Sa amin ko naman, ang ginagawa ko namin nga pagdating sa ngayon at mga kamatanan, kaya ako may gwardiya, nakipag-coordinate sa amin yung gwardiya doon. Pagdating ko sa mga bagay-bagay na hindi ko karapat-dapat. Una ko yung nakita namin no, dati na inalis namin dyan yung mga pokpo. Yung pokpo ko doon, naging may ito ngayon na pag-monitor sa kanila. Pag natulugan mo namin, pinalalabas ko namin. Okay. At nang ipinakita namin ang surveillance video, hindi na siya nakahirit pa. Upang matuldukan ang lihim ng Isatan, suhestyon ng bitag Administrator Florencio. Siguro sa loob ng establishmento ng fun center na yan, lagyan mo rito ng monitor para makikita mo 16 screen. At bantayan niyo ho to, maglagay ho kayo ng CCTV, obligahin niyo ho tong may-ari nito. Na isa sa mga kondisyones, kahit nabigyan kayo ng permit ng City Hall, kung hindi kayo susunod sa patakaran ng mall, ang suhestyon ko ho, sa bawat sulok ng mall, merong mga CCTV. Pero siniguro namin na sa susunod may hakbang na kaming nakakasa. Ito'y pagsasagawa ng sting operation kasama ang mga operatiba na isa-isang papainan ng mga predator ng mga pick-up upang ma-take out. Subalit, nakahanda ang mga operatiba. Hakutin ang mga ito isa-isa sa van diretso sa presinto for booking and checking in sa selda.